Una po sa ating mga balita, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Pebrero. Batayan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ikinatuwa naman ito na Malacanang. Ang detalye sa balitang pambansa ni Christian Bascones ng PTV Manila. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Sa tala ng Philippine Statistics Authority or PSA, mula sa 2.16 million unemployed, bumaba ito sa 1.94 million. Habang ang underemployment rate naman sa bansa ay bumaba sa 10.1% nitong February 2025 mula sa 12.4% noong February 2024. Patuloy rin ang pagbuti ng uri ng mga trabaho kung saan nadagdagan ng 1.7 million ang mga nasa full-time employment. Dagdag na 1.1 million naman para sa mga middle and high profession at dagdag na 151,000 na mga nagtatrabaho bilang sahuran at regular na empleyado. Dahil ito sa patuloy na pagbibigay prioridad ng pamahalaan sa mga proyekto na lumilikha ng dekalidad na trabaho, kung saan kasama sa mga layunin ang pag-aakit ng mga foreign investments, pagpapalakas ng sektor ng negosyo, at pagpapatuloy ng mga malalaking infrastructure projects sa energy, transportation at digital connectivity. Ramdam rin ng mga Pilipinong manggagawa ang mga magandang epekto nito tulad ng mga BPO employees na sina Kenneth at Celica. Mas efficient ngayon kasi we use digital na. We use internet, social media when it comes to posting ng job. Kaya mas madaling nakakahanap ng trabaho. Kung para noon na mas marami pong pagpipilian na trabaho ngayon compare nung mga past years. Ayon sa latest labor force survey ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 51.09 million ang mga Pilipino na sa labor force ngayong Pebrero 2025. Mas mataas kumpara sa 50.75 million noong February 2024 at 50.65 million naman noong Enero 2025. Ito ay katumbas ng 64.5% na labor force participation rate na bahagyang mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Samantala, tumaas din ang bilang ng mga empleyado sa bansa mula sa 48.49 million noong Enero 2025. Umangat ito sa 49.15 million ngayong February 2025. At dahil political season na ngayon, mas nakatulong pa ito para sa pagbukas ng mas maraming oportunidad ng trabaho at inaasahan na tatagal pa ito hanggang sa susunod na mga buwan. Dito talaga sa February, nakita natin na mayroon na tayong pick up na dagdag sa empleyo dahil nga sa political organization, siguro yung mga ini-employ ng political organization, which is about 41,000. So tama ka, directly mayroon tayong nakikita, and yes, most probably this will continue until May, and that in a way induce seasonality. Samantala, ikinalugod ng palasyo ang pagtaas ng employment rate sa bansa. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patunay lamang ito na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Mula sa People's Television Network, Christian Bascones, Balitang Pambansa.